Yung CR ng may-ari talaga. Oo nga. May CR, oh. Kala mo smart toilet. Oo nga, no? Parang smart toilet siya. Buksan natin. Ay, putang ino mo. Ay, tae. Ito mo sa bukas ka ng boss. Ha? Kala ko tayo. Aray, din ako natakot, ah. Nakakatakot talaga yun, men. Yung mamubon. Okay, so guys. Hello YouTube, welcome back to my channel. Ayan, so another video, reaction video ang gagawin natin. So hindi na natin patatagalin pa dahil ang reaction video na ito ay tungkol sa exploration ni Manila Horror. Ito ay ginawa nila sa Cavite. So hindi na natin patatagalin at titignan natin at sasamahan natin siya kung ano ba yung mga natuklasan nila. Kasi ako taga Cavite ako eh. So, hindi ko alam kung saan sa Cavite itong old warehouse na to. Pero, sinasabi ko sa inyo, sa Cavite, napakaraming warehouse. So, hindi lang warehouse, nandiyan lahat ng pabrika. So, hindi na natin patatagalin at gagawa na tayo ng reaction video. Let's go! Sa pagbalik namin sa General Trias, Cavite, may itinuro sa amin ang aming kasama na si General Melvin Trias. para i-explore ang isang abandonadong warehouse na malapit lang sa kanila. Kaya agad namin itong pinuntahan. Bali-balita na may nagpapakita daw Umuulan pa. ng matandang Siguro babae bago sa lang to. bandang third floor ng building ayon sa caretaker. Madalas din daw itong nakikita ng mga iilang trabahador na nag-i-stay in sa gusali tuwing gabi. Hindi malinaw. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ka pala kay Manila Horror, so subscribe natin siya. Ang gaganda ng video. At grabe, nasubaybayan ko tong niya, yung vlog niya. Habang tumatagal, nagiging ang ganda ng pagkaka-edit, tsaka yung quality ng video. So, shout out natin si Manila Horror. Sana someday makasama tayo sa kanya. So, yun lang. So, natin siya, support natin siya. Kung ano talaga ang nangyari sa mismong warehouse dahil wala din kaming nakuhang impormasyon online at may mga bahagi din ng gusali na nasunog at yun ang ating pupuntahan sa ating pag-ikot. Oo. Sino tong kasama niya? Tapak yun. Mga chemical pa to. Natutulog. Sunod-sunod. May swimming pool pa oh. Parang napakalaki ng to ng warehouse na to. Grabe, ang ganda ng intro. Cavite's Old Warehouse. Sa Gen 3. Saan kaya sa General Trias to? Hapon na nung bumiyahe kami dahil maganda ang panahon at para makaiwas din sa traffic. Inabot na kami ng gabi at sinundan namin ang aming mga kasama nang biglang bumuhos ang malakas na ulan nung makarating kami sa location. Okay, magandang gabi. Nandito na kami ulit sa Cavite. Inabot na kami ng gabi. What's ito? Dalawa lang kami ngayon ni Maris. Sobrang lakas sa ulan. Nasa tapat Ito yun yung na kami ng cameraman niya. location.
Nakakatakot pala siya sa personal. Sana nakikita niya ito guys. So, ayun, dilim. Ayun. Sobrang lakas ng ulan. So, naghihintay lang kami tumila yung ulan. Sabi papasok na kami sa loob. Sana hindi binabaha yung lugar na to. Ayun guys, so, tingnan niyo. Malakas ako yung ilaw, tingnan niyo. Wala, parang inaabot sila ng bagyo. Balikan namin ngayon pag nasa loob na kami. Ayon sa caretaker, dati daw itong warehouse ng pintura. Bago lang din sila sa lugar. Kaya At chemical mukhang talaga. inaayos nila ito marahil para sa mga susunod na gagamit ng building. Pero ayon sa aming online research, isa itong private-owned warehouse na naging bahay din ng may-ari. 1980s pa nagsimula ang negosyo ng may-ari. Pero wala Tagal kami na, no? nakitang date kung kailan na itayo ang gusali. Nagayos lang kami ng aming mga gamit at nagsimula na ang pagpasok namin sa building. Okay, so tumila na yung ulan. Nandito na kami ngayon sa entrance ng abandoned warehouse. May sinama ako na tropa kasi siya yung nakakaalam kung paano pumunta dito. Actually, nakapag-vlog na siya dito pero gusto niya pa rin sumama. Nakapag-investigate ka ba dito? Hindi na. Hindi na, explore lang. Kailan Basarino. Okay. Kasama ko ngayon guys si Kagaut, Boss Melvin. Ayun. So, andyan yung channel niya. Make sure na subscribe Kagaut. natin siya. Support natin yung mga videos niya. Bago pa lang siya, so kinakapa niya pa yung style ng vlogging niya. Pero support natin siya guys. May potential to. Let's go. Pagpasok namin, sinimulan namin ang pag-check sa parting hagdan. Dahil may mga parte ng gusali na tinutulugan Support natin din ng si Kagaut. caretaker. Okay, so dito kami sa first floor ng abandoned warehouse. Dito kasi guys, nandito na natutulog yung caretaker. So, hindi na namin papasokin to. At may mga ilang kwarto din. Alam ko may dalawa. caretaker pa doon. Second floor na may natutulog na kasi yung likod nito is pinaparenovate ata. So, ang kwento-kwento dito, nung hindi pa masyado natitirahan to, napupuntahan, is may matandang babae daw na nakikita sa third floor. Oo. So, tatry namin gumamit ng mga onting device. Okay, so pagpasok mo dito, sa dulo, pagpasok mo, may hagdan agad. So, kung makikita nyo, may mga gumagawa. Sa likod, mamaya papakita ko sa inyo. May bunker din dito. Bunker ba tawag doon? Na may kakaibang feeling. So, ito CR lang naman. So, ito yung magana. Pakita-kita nyo, may mga tubig pa, po. Okay, wala na something dito. Pag-akyat namin sa second floor, may nakita kaming maluwag na part sa kanan na parang sala nila nung araw. Oh, okay. So dito open area. Pagpasok mo, may dalawang kwarto. Hindi ko alam kung ito yung sinasabi ni Kuya na may natutulog. May natutulog ba dito? Mukha nga. Wag na, hindi na namin bubuksan. Kasi hindi naman yun ang main goal ko. Ang main goal ko talaga dito is yung third floor. Pakita ko sa inyo yung kabuuan. Pagpasok mo, ito yung makikita. Ay pag-angat mo pala. Sa kaliwa naman, isang kwarto na may mga nakasampay na damit at kitchen area. So ang pagkakaalam ko, ang sinabi ni Kuya sa amin dito is wala pa daw siya dito. Ito na daw itsura nito. So ang feeling niya, late 80s or early 90s, ginawa itong bahay na to. Oo, makikita yung structure. Tingin. Tagal na rin, no? Puro marmal siya. Dilim din. Cabinet. Wala na rin naman laman. Ang kinangkong na rin to. Feel ko binenta na rin. Malinis pa naman. May maintain nila yung area. Pasukin natin to unang kwarto dito sa second floor. Feel ko isa to sa mga kwarto ng may-ari. Dahil nandito may mga cabinet pa siya. Wasak-wasak na rin dito. Ito. Kinain na rin na ani. May mga laglag na rin na kahoy nandito. Kisame. Siguro galing sa kisame to. Ito si Grabe, no? Detalyado siya, no? Itong kagandahan kay Manila Horror kasi pag punta niya pa lang dun sa lugar, hindi mo siya makikita yung ang tawag ito, yung unang-una takot and then yung pag-i-skip nung video. Kasi pagdating niya pa lang doon, alam niya na yung alam niya yung goal niya at pinapakita niya, dinedescribe niya kung ano yung mga bagay na to. Yun ang kagandahan doon at may natututunan tayo sa exploration nito. CR, alababo siguro to. Ay parang kitchen.
Ano ba to? Ano tawag sa ganito? Verification. Parang dirty kitchen na may parang story siya. Ayun. Or labahan. Feeling ko labahan. Baka ganun. Late 80s yung vibe ng... Sa yung design nito pare. Diba? Oo. Yung gano'n. Or Oo nga. Tignan ko dito. Ito, kung mapapansin nyo guys, may mga damit sa likod ko. Kasi nandito na natutulog yung mga iilang nagko-construct ng ginagawa sa likod. Dumiretso na kami sa third floor kung saan daw nagpapakita yung matandang babae. Pag-akyat namin, may mga kwarto din na maliliit sa magkabilang parte at mga cabinet So may, rooms at may CR. nakatira talaga dito. May isang room din dito na malaki at tingin namin ito ay ang master bedroom ng may-ari. So ito, pasukin ko yung unang kwarto guys, pakita ko sa inyo. Ito parang hindi natapos. No? CR to CR. Ano namin mo? Teka. Kung may kasama kami dito, pwede bang kumatok ka? Kumuha ka ng Grabe ingay. tapang ah. Teka. Dito. Na. May narinig kami dito. Andiyan ka ba sa Puting babae, hallway ang sa kabilang tapang. kwarto? Ikaw ba yung matanda na nagpaparamdam dito? Nagpapakita? May narinig ako. Pero feeling ko turo ng ulan yun. Next room. Ito CR. Same siya sa kabilang kwarto. Pero guys, tignan nyo. Nakain na ng anay yung buong cabinet. Feeling ko tinatry pa nilang i-renovate to. Paunti-unti. No? Siguro noon. Noon, no? Hindi na binigyan ng pansin. Tingnan nyo. Puno na mangga dito sa tabi lang. Grabe, may Ito puno pa kasi ng sa ano mangga. niya, yung katabing factory din to, warehouse din. Pero mga parang kubeta, gano'n, no? Basa na rin yung nilalakaran namin, pinapasok na ng ulan kasi sira-sira na yung mga kisame. Ito yung CR. Na rin naman, no, halos wala na rin naman. Laman. Walang labab. May iba yung ano. Hmm. Labahan mo. Okay. Nag-scan ako ni EMF kasi may something parang bigat-bigat dito. Hindi, okay lang yan. Okay. Pumapalo. Mga palo dito. Pumapalo. Nandito ba si Lola? So kanina may narinig akong something na ingay habang nasa unang kwarto kami dito. May narinig kaming kaluskos dito. Ewan na, hindi i-confirm namin kung tulo ng ulan yon. Pero sobrang hina na kaluskos. Parang alam yung tapak ng aso. Parang ganun. Parang ganun. Wala ko tunog ng electric pa yung narinig ko. Ano yan? Tunog na electric fan. Di ba? Oo nga, oo nga. Diba? Feeling ko yung parang parang tunog siya ng generator sa kabilang building. Ito yung feel ko. Ito yung Ito na yung nandito na nakatira yung mga owner, no? Napansin niyo isang aircon. may butas ang aircon pa. Naku, Kasi ang guys, ganda tignan nyo, magmukbang dyan. Oh. gaano kaganda yung design ng kwarto na to. Pangmayaman talaga. So, ito yung parang walk-in closet na may-ari. Tignan nyo. So, Ang galing, no? Yan, parang yung napasok ko sa bahay. Tsaka ang dami ng lagayan. Ano bang, May ganito rin ano kayo nilalagay niya ganito dyan? rin yung kwarto nila eh. Napakalawak. Tignan nyo Oh. guys, ito yung CR. Labas ko yung EMF ko. Check natin kung mag-spike. Pumapalo siya dito. Lumalakas, oh. Dahil nag-spike sa room na ito ang aking EMF, sinubukan kong magtanong gamit ang spirit box. Magandang gabi. Ako si Ari. May hawak akong device dito. Kasama ko si Melvin at si Maris. Kung may mga kasama kami ngayon dito, pwede kayong magsalita gamit tong hawak ko. Kung nandito pa yung matanda na nakita nila, pwede rin po kayo magsalita dito. Hello po. May kasama ba kami ngayon dito? Pwede ko po bang malaman kung ilang taong ka na? Oh, meron.
Ha? Binibigyan. Binibigyan. Pwede ko ba malaman kung ilang kayo nandito ngayon sa third floor? Oh, meron na naman. Oh. Ay, Pwede ko ba yun sa gaano ka nang matagal nakatira dito? March 2. Guys, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ng spirit box. Kasi hindi ganun kalinaw. So, punta na tayo dun sa next na kwarto. Ang pagtanong ng ilan, bilis na sagot, walo eh. 8. Mm-mm. Sana 8 talaga. No? Ang dami pala nila dito. Dami nila. Grabe. Tingin, Hmm. nag-stop. Stop. Hindi rin ako saan siya tumigil. Alam mo kanina, nag-record ako. Saan tumigil? Ah, dyan sa CR. Mm-mm. Lagyan mo nga ng volume. Tapos, Tumigil siya. Paglapak niya. Grabe, no? So, habang sa CR kami, nag-record si Kagaw ng video rin para sa kanya upload. Pero anong nangyari? Tumigil yung recording after namin mag-spirit box session, no? So, okay na may storage mo. Okay na may storage. 30 gig pa. Oh. Ito guys, laglag na yung mga kisame. Sira-sira na nandito na sa sahig. Yan, tignan nyo. Dito medyo presko yung pakiramdam. Dahil presko, may pumapasok na hangin. Nararamdaman ko yung pasok ng hangin sa akin. Ganito yung itsura ng CR na pinasok na purinari. Ganito eh. di ba dapat Ano? sa kabilang side? Ayun guys, oh. Ang weird. Nandito yung tissue. Yung mga gantong CR, sa tingin nyo, anong taon to? Binil. Ganun ko 80s talaga eh. Late 80s talaga eh. Yung nasa yung lababo. Buksan natin. Tsaka ang ganda ng CR nila. Ah. Kaya, okay. Wala naman. Ito, tatry ko. Gusto ko marinig kung may makaka-capture ako ng boses. Malamig ba dito? Malamig pero pinapawisan siya guys. Oh. Hello, magandang gabi po. Ako si Ari. Hello din. Kaya dito kayo sinibutan. Pwede ko ba malaman kung nandito pa yung matandang babae na nagpapakita? Hindi ko siya maintindihan. Nasa ka ngayon? Nasa ang kwarto ka ngayon? Nasa kanan o nasa kaliwa? Yung CR ng may-ari Ayan, talaga. tinanong yung toilets. Oo nga. Yung CR, oh. Kala mo smart. Oo nga, no? Parang smart toilet siya. Buksan natin. Ay, putang ino mo. Ay, tae. Ito mo siya. Alam mo kasi bukas ka ng bukas. Ha? Kala ko tayo. Aray, hindi na ako natakot, ah. Nakakatakot talaga yun, men. Hindi mo mabon. Okay, so guys, totoo ba yung sinasabi ng mga paranormal expert na pwede daw ito maging portal, etong salamin na to. So pagbukas mo ng Oo. ito, Salamin agad dapat. So guys, maglalagay ako ng REM pad dito. Kung nandiyan ka sa CR niyan, pwede mo bang patunugin yung REM pad na nilagay ko? Ano? Nakarinig kami ng ingay sa may bandang hagdan. Kaya naisipan namin lumabas at tumapat sa hagdan at magtanong. Kung may kasama kami ngayon dito, sa kwarto na to, pwede kang maglakad sa pinto, sa CR, pwede mo hawakan yung mga bagay na nandyan para maramdaman namin yung presence mo. Pwede mo bang pailawin kahit anong aparato na nilagay ko dyan sa sahig at sa CR? Tapang talaga ng taong to.
Di narinig ko. Lakad. Dito? Dito? Nandiyan ka pa ngayon sa labas, sa sala? Oo nga. Welcome ba kami dito? Kung hindi, magpailaw ka ng kahit ano na bagay na nilagay ko sa CR Pag ito biglang may umilaw sa at sa equipment nila, pinto, ay saka sa sahig. ayawan na to. Parang may naglalakad sa hotel. May kasama ba kami ngayon dito? Sige, maglalabas ako ng radyo. Pwede kayo magsalita. Nandiyan ka ba? Hindi, feeling ko ano? Yung tubig. Baka yun yung sa loob ng kagaling ng tunog, no? Oo. Kausapin natin. Nandito ka ba? Kasama ka ba? Kasama ka na ba namin ngayon? Ikaw ba yung gumagawa ng ingay kanina at naglalakad? Pwede bang pakiulit? Ikaw ba yon? Pwede bang pakiulit yung ingay na ginawa mo? Naririnig ka namin. Dito yun, no? Dito yun, no? So guys, iniwanan ko yung REM pad dun sa CR. Tingnan natin kung tutunog siya mag-isa. Ano? Pwede mo bang patunugin kung nandiyan ka? Okay. Okay. So huling tanong, nandiyan ka ba sa labas? Or nandito ka sa CR? Kung oo, pwede bang pailawin mo o patunugin mo yung mga gamit na nilagay namin? Lapitan mo lang, hawakan mo, tutunog yan. Hindi namin napatunog ang REM pad sa may CR. Kaya nag-decide na kaming umakyat sa rooftop ng gusali upang tignan kung ano ang meron dito. Pag-akyat namin, bumungad sa amin ang isang maliit na tangke at pool na may maraming CR sa gilid. Presko dito. So guys, pag-akyat na pag-akyat mo, pagkaliwa namin, ito agad yung bubungad. Yan. Ang daming CR. Mukha siyang resort dito sa taas, no? Tapos kita mo Ang rin, galing. overlooking na rin, kita mo na rin yung mga ilaw. Ayan. Mga ilaw ng building. Tignan natin yung pool area nila. Ay, gagi, may tubig pa eh. Ayan, oh. Tapos guys, nandito yung mga ang daming CR. Dami CR to. Dalawa, tatlo, apat. Okay, so ito lang yung makikita mo sa Baka naman pinaka-deck. ginawa na rin So ito resort yung to. kabilang side. Pakita ko sa inyo. Ayan, dun ako galing. Yung pool area. Ayan. Muli kaming bumaba at pumunta sa likod na parte ng gusali kung saan sinabi ni Melvin na may underground or basement pa ang warehouse na ito. Okay, so nandito na kami sa nare-renovate na area. Pinapaayos daw to kasi may re-rent daw dito sa likod na bahagi nung bahay. So mapapansin nyo, ayan, ginagawa pa Ang siya. laki ng area na to. Talagang under construction siya. Pero yung bunker, ayun yung pinaka nakakatakot din na ano. Sige, dun tayo sa Dito sa bahay bunker. na to. Dito kami dadaan. Ito. Oh. Ang unang punta namin, space mo yung hagdan. Oo, kasi Tibag na Dito siguro namin tibak na. papalitan nila to ng ano, pero guys, tignan nyo yung itsura. ng hagdanan. Saan? Oo nga. Guys, ayun oh. Sobrang dilim dito. Ay, grabe. Ay, ibakan talaga. Doon, puro sunog siya, puro itim. May mga iwan na Puro namin chemical, dito. oh. Oh. Tapos, tignan nyo, ito pa. Sobrang dilim. Itong lugar na to, hindi sure yung caretaker kung ano yung pinaka nangyari. No? Pero ang hinala nila,
Oo, mamaya pupunta tayo doon. Pero ang inaala nila, Dati daw kasi pinugaran to ng mga, mga masasamang loob. masasamang loob. Ngayon, siyempre, yung mga panahon daw na yun, hindi siyempre natin maiwasan kung ano Oo. man nangyari dito. Sa tingin mo, may naispatan ba kayo? May So, nafe-feel ba kayo dito sa lugar? Ito, papakita ko ulit sa inyo. Tingnan nyo. Parang may napipil talaga ako sa lugar na yun. Tingnan nyo yung itsura. Grabe, oh. Sobrang init dito sa baba. Mainit talaga dyan. Bunker yan eh. Tatry ko mag-spirit box session. Titignan ko Sige, kung sige, ano sige. na-capture ko Try, dito. try. Kung meron ba naman naiwan talaga dito. Nakikita mo ba kami? Pwede ko ba malaman kung saan ka nakatayo? Nasa harap ka ba namin? Likod? Ay, ay, ay. Nasaan ka? Sa likod ba naman? Parang hindi ako sure. Pwede mo bang pakiulit? Nasaan ka? Papalibutan ko ng bola yung paligid natin, no? Oo. Yan, dyan. Ito niligay ni Marisisa. Okay, mag-scan ako ng Tapang yung EMF. cameraman talaga nito, no? Mapalo dito, pare. Lakas, oh. Ayun, Oh, mapalo dito. putik ang lakas. Oh. lakas. Narinig mo? Parang ano dito? Men, narinig mo? Ang tapak yun. Uy, dito. Oh, napakadilim naman. Siya, no? Ang baho nito. Chemical to eh. Hindi. Bukod doon sa tulo. Dito, may narinig ako dito. Bak- Oo. Uy. Ngunit naputol ang aking video nang hindi ko ginagalaw ang camera. Aroy. Habang nagtatanong ako, pakita ko sa camera. Ayun, oh. Dito nakalpat siya. Nakalpat siya dyan. Guys, first time tumigil ng camera ko sa pagre-record. Gagi, first time talaga. First time. Seryoso. Di ba? Kasi, ang minutes na ito minsan, 72, 78, tuloy-tuloy pa siya. Ang dulo. Ngayon, hanggang 60 plus lang tumigil siya, tapos hinawakan yung camera ko, hindi naman mainit. Nawirduhan kami dahil sa nangyari. Pero pinagpatuloy ko pa din ang pagre-record at pagtatanong sa lugar. May kasama ba kami dito? Nahilo ako bigla. Ha? Sa init siguro, parang nahilo ako bigla. Parang gumuga yung ano ko, yung gumanong yung team paningin ko. Siguro. So, may hawak akong device dito. Pwede kayo magsalita. Kung ano pa yung mga gusto nyong mensahe na iparating, pwede nyo sabihin sa hawak ko na to. Ilang kayo nandito sa baba ngayon? Oh. Naintindihan, salita eh. Kailangan nyo ba ng tulong? Ha? Tulong mo? Oh, meron. Bakit tulong? Kung sunod-sunod. Gusto mo ba na ipagdasal ka namin? Bago kami umalis, lisanin tong lugar na to. May mensahe ka pa ba na gusto iparating? Meron? O anong mensahe yun? Sabihin mo. Uy, patay tayo dyan. Oh, sorry. I-review namin yung mga boses na yun. Kaya tulong talaga. Tulong. Oo. Kaya dito. Hindi kasi feeling ko dito nagsisimula
Dito lagi Ha? Tambakan ng langis? Kaya siguro nasunog. Siguro. Dahil sa init ng lugar, hindi na namin kinaya at tinapos na namin ang aming onting investigation. At hindi na din kami gaano nagtagal pa. Malaya kayong komento kung may mga napansin kayong kakaiba sa aming video during exploration at para din masuri namin ito at ng iba pang viewers. Yun, no? Congrats kay Manila Horror. So, yun. So, ayun, shout out natin si Manila Horror. So, congratulations at grabe, ang bilis nung ano nito, ang bilis nung pag paglago ng ano nito ng channel nito. Ang gaganda naman kasi ng ano, talaga ng quality ng video tsaka yung pagdo-document niya dun sa lugar na yun. So, sa susunod ulit na reaction video, kita-kita tayo at marami pa tayong ibang gagawing reaction video tungkol sa mga ghost hunters. So, thank you at see you sa next vlog.